Yo! What is good? Welcome back to Joshon Point mga pare. So, ngayon pag-uusapan natin. Alam ko gas-gas na to, pero hindi pa rin nawawalan ng mga biktima ng problema na to, no? Pag-uusapan natin pare mga signs ng friend zone, no? Kung ready ka na, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy straight, kala kill, ako 10 toes down. So before tayo mag-start, gusto kong i-welcome lahat ng mga bago nating subscribers dyan, no? Sana before matapos ng taon na to, umabot tayo ng 100k pare. Yun ang pinakamalupit na mangyayari this 2024, no? Pero syempre, no? Hindi mangyayari kung hindi rin naman ako gagalaw, eh, di ba? So kailangan damihan ko yung mga video sa malulupit para matuwa kayo. Okay? So mga perfumes pare, accessories, t-shirt, again, Joshon Point Shop sa Shopee at TikTok Shop. Okay? Pa-sold out na naman yung Seduce natin and yung Foreplay. Pero may bago ilalabas na perfume pare, no? May bago scent na ilalabas, abangan niyo yan. So itong nag-message sa akin, no, galing sa follower subscriber ko, no. Nag-message siya sa Facebook at natuwa ako doon sa chat niya, natuwa ako doon sa story niya kasi lahat ng signs pare. Lahat ng signs ay nandun, no? So, basahin natin to. Kuya Josh, napanood ko mga videos mo about sa mga babae and nakakuha naman ako ng mga tips and nag-subscribe na rin ako sa YouTube at naka-follow na rin ako sa FB. Okay? So, lahat pa rin ng platform, no, meron tayo. Okay? YouTube, Facebook, TikTok. Okay? Dinamihan ko na, tinira ko na lahat para hindi nyo ma-miss yung mga content natin. Okay? Gusto ko lang i-share itong akin sa'yo kung paano ang gagawin. So, ganito ko na lang sisimulan. Meron na akong kachat na babae. Pero, kaibigan lang talaga turingan namin in 4 years. Diba? Umpisa pa lang pare, friendzone kagad siya. Umpisa pa lang, friendzone kagad eh. 4 years na talaga aming kaibigan lang. And then, one time nag-share sa akin about sa manliligaw niya na iniwan siya sa ere. Di ba? Siguro nagka-feelings na rin siya pabalik dun. Ayun, biniro-biro ko sa kanya. So, again, unang sign, no? Unang sign na napi-friendzone ka. Sinishare sa'yo yung mga past relationship, okay? Mga past relationship or yung experience niya sa mga dumidiskarte sa kanya. Unang-una, ito tatandaan niyo, pag gusto kayo ng babae, okay? Pag gustong-gusto kayo niyan, ikaw yung target niya, no? Gusto niya malinis yung record niya sa paningin mo. No? Iiwasan niya yung pag-usapan yung mga past relationship niya, yung nanliligaw sa kanya. Iiwasan niya yan, no? Iiwasan niya yan kasi baka isipin mo, no, ayaw niyang ma-turn off ka sa kanya kasi gusto ka niya, di ba? So again, ito ang unang sign. Okay, kakumpisa pa lang natin, may sign na agad. Sa kanya sinishare yung mga issues. So, anong tawag natin dito sa dating scene, pare? Pag ikaw yung pinagsisharean ng problema ng babae, pero wala kayong relationship. No? Ikaw yung pinagsisharean ng problema nilang boyfriend niya, di ba? Anong tawag natin doon? Emotional tampon. Okay? Emotional tampon. Ano yung tampon? Yun yung nilalagay sa mga babae, di ba? Imbis na napkin, tampon, di ba? Tagasalo nung menstruation. So, ikaw yun, pare. Di ba? Tagasalo ka nung mens, di ba? yun. Tapos, pagkatapos nun, pag hindi ka na kailangan, no, tatapon ka na. Tapos, kinulit-kulit ko siya araw-araw para di siya ma-bored. No, di ba? Parang, ano ka ngayon, bro? Di ba? Ini-entertain mo siya para hindi siya ma-bored. Ano ka nun? Jester, clown. Diba? Pahig ka ba nun, pare? Well, ito again, hindi kita dinadown dito, pare, Para mo kuya nito na pinagsasabihan kita sa mga maling ginagawa mong diskarte. Okay? Huwag kayong magpaka-snowflake katulad ng mga ibang bata dyan, mga ibang Gen Z dyan. Okay? Hindi porkit inaano kayo, natutrauma na kayo, madidepress na kayo. Hindi. No? This is coming from a place na gusto ko kayong tulungan. Alright? So, tapos kinukulit ko siya araw-araw para di siya ma-bored. Then, I realized na ako naman yung nahulog sa kanya. Biruin mo. Ikaw na yung nag-entertain, ikaw pa yung nahulog, pare. Ang dami mong maling ginawa dito, no?
Pero nakikita ko kay bro, siguro bata pa to, no? So, I understand. No? Pagbibigyan pa kita, pare, marami ka pang room for improvement. Ayun, tinuloy ko lang yung pagpa-flirt ko. Then, parang at some point, naging mag-on kami ng konti. Sabihin natin for 2 months. Goods, doon ako nakaka-receive ng update din sa kanya. And minsan may pa-good morning at pa-good night pa. So again pare yung mga ganitong klase na nag-update sa inyo, good night, good morning. This is nothing. Okay, wag yung isipin kagad na gusto agad ng babae kasi nga baka nandun lang sa friend zone, di ba? Kaya ito pa tatandaan niyo, ano ba ang relationship ng magtropa, di ba? Nag-update naman yung mga magtropa, nag-good nightan yung mga magtropa di ba? Yun nga lang, walang sexual tension, di ba? Updatean lang, chat-chat lang. Hanggang dun lang yun, walang sexual tension. Ayaw natin mapunta doon sa walang sexual tension, pare. Okay? Kasi pag walang sexual tension, walang flirting na nangyayari, friend zone yun. Okay? Lagi nyo tatandaan yun. Kaya, minsan, ayusin niyo yung pag-interpret ng mga ginagawa sa inyo ng mga babae. Kasi mami sabihin, ay, chinachat ako, gusto ko na ito. Hindi pa ganun yun eh. Di ba? Hindi pa ganun. Kaya nga, effective talaga yung flirt date seduce, pare. Kasi doon pa lang malalaman yung agad kung gusto na kayo nung chicks. No? Masaya kami nun. Then, umamin ako sa kanya this last February. And sabi naman niya sa akin, di pa daw siya ready sa relationship. Again, bro, another failure. Okay, another sign na mape-friendzone ka na, babaksa ka na sa friendzone is pag umamin ka, okay, nang umamin ka ng feelings mo, pero ang sagot sa'yo, hindi pa siya ready. So, ibabaksa ka na niya na doon sa friendzone. Umamin ka, once, ganito yan, pare, i-picture niya lang. Once umamin ka, nagiging, ito una, ka-level mo siya, no? Hindi ka umaamin, ka-height mo lang siya. Okay, para ma-picture ninyo, para ma-realize ninyo eh. Ka-size mo lang siya. Okay? Once na umamin ka na, magsishrink ka pa, andito ka na sa kamay niya, bro. Kaya ayaw talaga kayo umaamin eh. No? Kasi pag umamin ka na ng feelings mo, confident na yung babae na nandiyan ka lang, alam niyang gusto mo siya, okay? Tapos at wala naman siyang inaamin sa ipabalik. So yung power na sa kanya, kaya nandun ka na sa kamay niya, pare. Okay? Now, pag umamin ka na, di ba? Pwede yan mangyari na tanggapin ka. Okay, tanggapin ka. Pero nasa kanya yung power kasi ikaw ang umamin eh. Diba? Pwede, or, nangyari sa'yo, ibabaksa ka sa friend zone. Pak! Ilalagay ka dun, pare. Friend zone ka. Diba? Yun. Kaya, isa yan. Okay? Isang sign na naman yan. Pag umamin ka at sinabi sa'yo hindi ka pa ready, friend zone ka na yan, pare. Hindi pa daw siya ready sa relationship. Kasi ito lang, madali lang naman ng concept dyan eh. No? Ang babaeng gusto ka pare, pag umamin ka niyan, sasabihin niya siya, ay, crush din kita eh. Tapos, diba? Kayo na. Pero pag yung hindi ka pa ready pare, isa lang ibig sabihin niya, hindi ka gusto niyan. Yan. Tapos ako, medyo na-pressure ko siya, napiliin ako. Medyo naging seryoso ako. Tapos, ngayon, parang medyo malumbay na sa chat namin. Oh, diba? Ilang beses na to nangyari pare sa mga nire-review nating storya. Pag umamin, ano nangyari? Nagiging cold. Diba? Nawala na yung mystery. Okay? Another sign of friend zone pag naging cold na yung chat ninyo. From nagkukulitan, umamin ka, naging cold, that's a sign of friend zone. Pare. Okay? Pero kapag naman nagkakatapi kami ng maayos, medyo masigla talaga siya kausap. Nagkita na rin kami one time, no? Pero yung sunod naming pagkikita, di natuloy kasi nga medyo awkward na. Pero tinanong ko ulit siya kung pwede kaming magkita. Ang sagot niya, depende. Wala na, Brad. Diba? Depende, ano yan? Ikaw, sige, ikaw. Kahit, di ba, ang depende na sagot, no? Depende na sagot, ano yan eh? Safe. No? Safe yan. Siyempre, mga babae, alam natin yan, kung nanonood kayo ng videos ko, takot yan mag-reject eh. Diba? Takot yan sila magmukhang masama. Lagi yan silang pa-play safe pagdating sa mga ganyan, no? Kasi ayaw nila yan mag-take ng accountability, no? Ayaw nilang sabihin na, binasted ako nito eh. Ayaw nila ng ganun, no? Ayaw nila ng ganyan eh. Mas gusto nila na sumuko ka lang, no? Kaya yan, binibigyan ka na ng mga signs, pero again, ini-interpret mo siya sa ibang
ibang meaning, no? Sabihan ka ng depende, ang interpretasyon mo iba eh. Di ba? Ano ang gagawin ko, Kuya Josh? Para din kasing biglang nawala yung mga flirting skills ko. Kasi nahulog ka na eh. Di ba? Nawawala na yung flirting skills mo pag inuuna mo yung emotions ninyo, pare. Okay, kaya sinasabi ko sa inyo, kontrolin nyo yan kasi once na nagpahulog ka na dyan sa emotion mo, wala na. Okay? Natrap ka na dyan, Brad. Yung mga tanong na unlimited sa vids mo na itanong ko na dati, kaya parang wala na akong maitapik. Halos kumusta na lang araw-araw kami. Pwede na lang pag may topic talaga medyo naboboring na. Again, pare, ang chat is for setting updates eh. No? Pag alam mo na wala kang pag-usap, huwag ka mag-chat. Okay? Another galawan ng nafe-friendzone is yung always available. Okay? Always available. Yan ang mga galaw ng friend eh. Ang galawan ng bad boy, no? Nandyan lang yan pag magde-date, di ba? Pag pupunta sa bahay, yan, active tayo dyan. Pero yung mga ganitong kumustahan, mag-iisip ng topic, pare, galawang friend to. Pag lagi kang available, natitake for granted ka. Okay? Lagi nyo tatandaan yan. So, tapos ikaw pa yung nag-iisip ng topic, di ba? Dapat ini-interpret mo yun, again, kaya hindi mo na to nababasa kasi nasa emotional state ka na eh. No? So, pag ikaw na lagi nag-iisip ng topic, it's a sign na hindi siya interesadong kausap ka. Ikaw lang, no? Takot lang silang i-reject ka, takot lang silang magmukha kang kawawa, kaya sinasagot ka pa rin niya. No? Sinasagot yung mga tanong mo. Pero gusto ko pa siya i-pursue eh. At feeling ko, ayaw niya rin ako mawala. Feeling ko, ayaw niya rin akong mawala. Paano mo nasabi yun, bro? Diba? Ako nagbabasa, in my perspective, wala ako nakitang kahit anong kasutan galing sa kanya. Mali lang talaga pag i-interpret mo, pare. Okay, nakikita niyo yun? Kaya importante talaga itong mga videos ko. Ako, confident na ako, importante talaga itong mga videos ko eh. Na para malaman ninyo at mabasa ninyo yung ginagalaw ng babae sa inyo. Kasi, madalas talaga sa atin eh, pagdating sa babae, kainaan talaga natin yung mga yan. Mali talaga yung pag-i-interpret natin kadalasan eh, sa mga sinasabi nila sa atin. Akala natin gusto natin eh. Akala natin gusto nila tayo eh, pero mabait lang sila eh. No? Kaya ngayon na nabobola tuloy tayo, di ba? Na bibilog tuloy tayo. Wala akong nakitang ayaw kanyang mawala, bro. Sa totoo lang, parang gusto ko nga niyang mawala dahil sa mga signs na binibigay niya sa'yo. Diba? Depende, sagot sa date, cold sa chat, diba? Nung umamin ka, hindi pa daw siya ready sa relationship, diba? Walang signs doon pare na gusto ka niyan, bro. Sa totoo lang. Kaya ko pa bang ibalik yung dati? Wala namang kayong meron pare in the first place eh. Di ba? Mali lang talaga bro. Mali lang pagkaka-interpret mo pare. Kailangan mong gumising sa katotohanan. Okay? Kasi kung tutusin, parang bumalik kami sa usual chat namin nung magkaibigan kami. Nawala yung mga GM and updates. Parang minsan na lang sa chat. Tapos bigla siyang magiging interesado. Tapos parang binibigyan niya ng mga mixed signals na wag akong sumuko. Like yun nga lang sa pagsagot niya ng depende. Tapos di kami natuloy sa pagkikita. Sinabihan niya ako na bawi ako sa susunod. Again bro, you're being, from a kuya's perspective, nagiging delusional ka bro. Iba yung pag-interpret mo. Hindi mixed signals yun, actually. Hindi. No? Ito eh. Silent rejection yung ginagawa niya. Kasi ganun nga talaga mga babae. Hindi sila direct mag-reject eh. No? Hindi nila sabihin, busted ka na. Hindi. Magiging malamya lang talaga eh. Magiging malamya lang talaga sila. Like itong ginagawa niya sa'yo. Kaso, iba lang pagkaka-interpret mo pare. Katulad niyang ganyan, yung pagyaya mo ng date, depende ang sagot. Di ba? Hindi. Ang babaeng gusto ka, no? Yung trip na trip ka rin, sasabihin niyan sa'yo, sige, kailan ka ba pwede? Sorry, di ako pwede dito sa araw na to. Kailan ka ba pwede? Pwede ako sa araw na to, pwede ka ba dito? Yan ang mga sagot ng babaeng gusto ka, bro. So, ano ba ang dapat kong gawin, Kuya Josh? Thank you. Ayan. Ang kailangan mong gawin dito, pare, no, is to leave her alone. Wala nang Wala nang chaser, no?
Leave her alone, pare. Okay? Kung gusto mo talaga yung babae na yun, gusto mong mabalik yung spark ninyo, ipakita mo sa kanya, no? Ipakita mo sa kanya na kaya mong wala siya. Okay? Yan ang masasuggest ko dyan. Kasi, dahil lagi ka nang available, no? Lagi ka nang chat, ikaw yung nag-entertain, parang ang clown. Di ba? Na-take for granted ka na yan. Nandun ka na sa, nandun ka na sa friend zone box. Nandiyan ka na sa take for granted box. So, kailangan mo ipamukha sa kanya na, teka, hindi okay sa akin tong situation ko. No? Ayoko dito. Alis ako. Huwag ka na mag-chat. No? Since cold na siya, wala naman siyang iniisip na topic, huwag ka na mag-chat. Huwag mo na i-chat. Hayaan mo siyang mauna sa'yo. So, yun na pare, yun na yung mga signs, no? Based sa kwento, yun na yung mga signs ng friendzone. Gusto ko lang din ulitin, gustong i-emphasize kasi ang dami pa rin nabibiktima, bro. So yeah, that's it pare, yun yung video natin. Again, perfumes pare, Seduce, Foreplay. Check it out sa shops natin. Nandyan yung link sa description. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos pare kasi minsan hindi nag-notify sa YouTube. Leave a comment down below kung ano masasabi ninyo or yung mga suggestions ninyo. Okay pare? That's it for me. This is Josh on Point. See you next time. Boom!